It's now time for Heart Matters. Share your true to life stories of love, wherein hope and healing comes within. On Moments of Love with John Erickson. This week's letter sender is from May Kawayan, Bulacan. And here is his love story. Dear John, my name is Alfie, and I am from May Kawayan, Bulacan. I've been thinking kung ano ba talaga ang gusto ko sa isang relasyon. Because whenever I had relationship, it always end up getting out of hand. Hindi ko alam kung ano ang problema o kung ano ang nagiging problema. It's just that it always comes to a point where the love that we had has drifted apart. The longest that I had was just 8 months. That's why I was always scolded by my best friend Joanne na magpahinga muna daw ako. Hindi muna ako makikipagrelasyon. I believe her. At dahil wala akong girlfriend, mas nagkaroon ako ng time kay Joanne. She was happy for I was able to give her more time. We've been friends since high school, John. Kasama ko si Joanne sa organization. And since then, ang friendship namin ay hindi nagbago. The typical best friends na laging nandyan para sa isa't isa. Well, I know at some point I am guilty dahil pag may girlfriend ako, I spend less time with her. At siya rin naman ay medyo dumidistansya. Pero lagi siyang nandyan kapag kailangan ko ng tulong. She was my savior. Baligtad nga ang sitwasyon. Siya ang nangaaway kapag inaaway ako ng girlfriend ko. Kaya siguro madali sa akin ang ma-cope up sa isang relasyon dahil nandito siya, John. Wala kaming naging problema ni Joanne. Sa katunayan, mas madali at magaan ang buhay ko kapag kasama ko siya. She knew almost everything about me. And I believe, katulad ng sinabi niya, na soulmate kami. Soulmate na laging handang dumamay kahit hindi intimate ang relasyon. Friendship without boundaries. Dahil kaya naming sabihin sa isa't isa ang kung anong gusto naming sabihin na alam namin na tatanggapin namin ito constructively para mapabuti at ma-realize ang isang bagay. We always keep reminding each other that we're here no matter what. Ganyan ang friendship namin ni Joanne. At iyon lang ang importante para sa akin. I could never trade her for anything. John, single pa si Joanne dahil na-trauma siya sa kanyang past relationship with JR. Naalala ko pa nga, John, nakipagsuntukan pa ako sa ex niya dahil nadatnan ko si Joanne sa bahay nila na umiiyak. At first, hindi niya sinabi sa akin kung ano ang dahilan. Pero pinilit ko siya at sinabi niya na may other girl si JR. At napatunayan ko naman yon, John, nang mismong nakita ko siya na may kasama ngang ibang babae. Out of instinct at galit dahil sa ginawa niya kay Joanne, nasuntok ko siya. Kaya naman simula noon, naging parang ilag na si Joanne sa pakikipagrelasyon. Kapag nagkakabiruan nga kami, ay lagi ko siyang tinutukso at sinasabihan na man-hater. At lagi naman niyang sinasabi ay kung man-hater siya, hindi daw niya ako kakausapin. At sagot naman ako, kasi ating, girl lalo ako. Sabay lambot ng kamay na para bang isang bading. At iyon na ang simula ng walang katapusang kulitan at tawanan. Nakontento na kami sa ganoong setup dahil nga hindi na kailangan ng romantic affair para maging masaya. Pero hindi naman
May tatanggi na iba ang level ng mayroong kasintahan. Pero sa estado namin, masaya kaming pareho sa aming friendship. One day, I met Tony. Maganda siya at mabait, John. Nakilala ko si Tony sa seminar na inorganize ng company namin. She was nice and charming, John. The truth is, we easily get along because we have the same interests and beliefs in life at walang dull moments between us. Meeting Tony is something different from the usual. I felt lighter kahit na wala pang formal na relasyon. But I know we're getting there. Ayoko lang madaliin ang lahat. Gaya ng laging sinasabi sa akin ni Joanne, take things slow and enjoy every moment because you never know when it will last. Well, simula nang maging malapit kami ni Tony, naging madalang na ang pagkikita namin ni Joanne. Naging madalang na rin ang pag-uusap at pakikipagkulitan namin. Alam kong nagtatampo siya sa akin dahil sa less time na ibinibigay ko sa kanya. Pero John, ang maganda sa aming pagiging best friend ni Joanne ay kaya niyang mag-adjust na kung anumang sitwasyon at alam ko happy siya para sa akin. Humanap ako ng oras para makapag-usap kami ni Joanne at para naman maikwento ko ng maayos si Tony sa kanya. Napunta ako sa bahay nila Joanne at doon niyaya ako ng mami niya na doon naman ang halian. And after our lunch, dumiretso na ako sa terrace ng room ni Joanne dahil iyon naman ang aming tambayan. Nang mapansin ko, yung picture namin ni Joanne ay may posted paper na may sad face at broken heart. Siya namang pagpasok ni Joanne, binaliwala ko na lamang ang nakita ko. Inisip ko na lang na baka namimiss na ako ng best friend ko. At dahil doon, inakbayan ko sa Joanne at sinabing hindi ako magbabago. Kinuwento ko sa kanya si Tony at kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Sa dinami-dami ng kinuwento ko sa kanya, John, ni hindi man lang siya nag-react or nagkomento. Siguro ay pagod lang siya at may iba pa ring iniisip. Kaya naman, inaba ko na lang ang topic. How do you cool your lips after a summer's kiss? Lumipas ang mga araw at madalang na lang kaming magkwentuhan ni Joanne. Siguro dahil na rin sa mga kanya-kanyang busy schedules at alam ko rin na na-promote si Joanne sa kanyang pinagtatrabahuan. Kaya naman hindi na kami masyadong nagkikita. Hindi ko rin siya matsyempuhan sa bahay nila dahil lagi siyang may lakad. Kaya naman hinahanap-hanap ko ang aking best friend. Iba pa rin ang presence niya. Hanggang sa isang araw, John, nakita ko si Joanne na may naghatid sa kanyang isang lalaki. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko dahil bigla akong nagselos at parang gusto ko siyang ilayo sa lalaking yon. Maybe because hindi ako sanay na may naghahatid sa kanya at may ibang lalaki sa buhay niya bukod sa amin ng tatay niya. Pagkaalis ng sasakyan, agad kong pinuntahan si Joanne at tinanong ko kung sino ang lalaking naghatid sa kanya. Ang sabi niya, ka-office mate daw niya yon. John, hindi ko napansin na lumalabas na parang nagsiselos na ako. May naaninag akong ngiti sa mukha niya habang nagsasalita ako, pero agad din itong nawala. John, hindi ko maintindihan, pero ayaw ko na may kasama siyang iba, may kausap, at may nagpapasaya sa kanya maliban sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito na lamang katindi
ang nararamdaman ko. Lumipas ang ilan pang mga araw at hindi na kami nagkikita pa ni Joanne. Nalilito na ako sa kanya at sa nararamdaman ko. Hindi ko rin siya matsyempuhan sa kanila dahil katulad ng dati, lagi siyang may lakad. Minsan, iniisip ko na baka iniiwasan na niya ako. At kung ganoon man, bakit naman niya gagawin yon? Ang mga araw ay naging weeks at buwan. At habang tumatagal, lalong nag-iiba ang tingin at nararamdaman ko para sa kanya. Yung fear na ayokong mawala siya sa akin. Kaya naman, hindi ko na natiis, John. Isang gabi, matyaga akong naghintay sa kanila para makausap siya. Dahil alam ko, hindi na ito simpleng longing sa isang best friend. Dahil nai-inlove na ako sa kanya, John. Yes, John. I'm in love with Joanne. Ngayon lang siguro nag-trigger ang lahat ng realization ko dahil ramdam kong lumalayo na siya sa akin. At alam kong hindi na maibabalik pa ang dati. Dahil ngayon, nag-iba na siya, John. Kinausap ko siya at sinabi kong hindi ko yata kayang mawala siya sa akin. And all this time, siya pala ang hinahanap ng puso ko. At ayoko nang sayangin pa ang oras at hindi ko na siya pakakawalan pa. Ngunit hindi ko alam, John, kung makakabangon pa ako at kung paano ako makakapag-move on dahil sa pagtatapat na ginawa ko sa kanya. Sinabi niya rin na matagal na niya akong mahal. Ngunit hindi na posibleng mangyari yon dahil sila na ni Ryan, ang lalaking naghatid sa kanya nung isang araw at mahal na niya ito. Ang sakit, John. I don't know if I could cope up. The pain is crushing me. The whole me. Every day, I felt stupid that I let my chance pass. And regret was the right word. I know I can't do anything about it, but to accept it. It is so hard, John. Lalo na, inalagaan pala niya ako sa puso niya all this time. Pero hindi ko yon pinagtuunan ng pansin. Nakakalungkot, John. Alam ko na mahal nila ang isa't isa. Ilang months ko rin in-endure ang pain. Ginawa kong busy ang sarili ko sa trabaho. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti, natanggap ko rin ang lahat. Ngayon, bumalik na ang pagiging magkaibigan namin ni Joanne. Hindi na katulad ng dati, but at least our friendship remained. Madami akong natutunan sa nangyari, John. Natuto na akong magpahalaga ng oras at tao sa buhay ko. Mas na-appreciate ko ang mga bagay na dati ay binabaliwala ko. Tama nga ang kasabihan na hindi mo malalaman ang halaga ng isang tao hanggat hindi siya nawawala sa iyo. Ngayon, hindi ko nahahayaan pa na mangyari ulit ang ganoon kung sakaling may bagong dumating sa buhay ko. Yun namang sa amin ni Tony, katulad ng ibang relationship, hindi nag-bloom. Sa una lang pala yun. Marahil, masyado lamang akong na-overwhelmed sa presence niya. Masaya na ako ngayon para kay Joanne dahil nakikita ko naman kung paano siya pahalagaan ni Ryan. Well, John, I hope my love story inspires your listeners, though it was not a typical happy ever after ending. But I'm so glad that I have shared my love story on Moments of Love. Thank you so much, John, for the time that you spent in reading my letter. More power. God bless.
Sincerely yours, Alfie. Paano nga ba napasukan ang gusto na ito? Di naman akalaing magbabago ang pagtingin sa'yo.